Okay. Ayun, mag-play yung natin. Yung video natin. Okay. Sa mapagpang-alang araw po sa bawat sa atin, araw na naman po ng Sabado. First Saturday of the month of December 2025. Nako, ilang araw na lang po. Paskong Pasko na, hindi po natin mapipigilan yan. Hindi po natin maaawat. Tuloy-tuloy po ang pagdating ng Pasko. Talaga pong ganyan. Kahit na anong maging sitwasyon, kahit na po anong maging mangyari, kahit na po anong ang kalalagayan, tuloy ang Pasko. Tuloy ang pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Okay. Napakabuti po ng ating Panginoon talaga namang marami po akong gustong ipagpasalamat sa Diyos. Ano po, bago po natapos ang 2025. Actually, kahapon ko lang po na-confirm ang lahat ng ito eh. Okay. Unang-una po, gusto kong magpasalamat sa Diyos sapagkat yung po mga prayer request ko patungkol po sa aking mga anak na yung isa ay makalipat po ng trabaho po dahil hirap po siya sa trabaho niya. Hindi po ayos yung kanyang pinagtatrabahuhan, palagi pong delay yung kanilang pagpapasweldo doon. Actually, umalis po siya doon. Ngayon, hindi po niya alam kung yung tinrabaho niya for 1 month, ito pong November, kung ito po ay susweldohin niya. Pero salamat na rin po sa Panginoon. Kung ano't ano man, ang Diyos pa rin po ang siyang nakakaalam ko nung ano po ang mangyayari doon kung ibibigay po ang sweldo. Salamat sa Panginoon na nakalipat na po ng trabaho ang aking anak na si Jane. Tapos po si Jinky, praise God. Ano po, yung po kasing kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan, ito po ay magsasara na by the end of January 2026. Ano po? Pero alam po ninyo, ang Panginoon po, ang Panginoon po ay talaga naman na napakabuti. Hindi po niya ilalagay sa balag ng alanganin ang kanyang mga anak, ang kanyang mga lingkod. Sapagkat bago pa po malaman o bago pa i-announce ng kumpanya na sila po ay magsasara na, mag-i-stop na dahil hindi na po sila binigyan o hindi na po nirenew ng gobyerno ng Kuwait ang kanilang kontrata upang sila po ay makapagpatuloy sa kanilang negosyo doon sa nabuhay po nila na aviation. Actually po sa aviation po yung aking mga anak na bagaman mga babae, praise God, babae po yung mga anak ko, pero nandoon po sila sa trabahong lalaki. Ano po, sila sa yung pong isa nasa loading sa mga aeroplano, ganito hindi ko po alam yung mga yon, pero tapos yung isa nandoon po sa ng mga computer, ganun po. Salamat po sa Panginoon. Thank you, Lord God. At ang isa pa po nito kumbaga, nalipat ng trabaho, nalipat ng kumpanya. Siyempre, mayroong increment, mayroong increase. Thank you, Lord God. Praise you, Jesus. Ganun din po. Higit pa sa lahat po, ang ipinagpapasalamat ko ay ganito. Yung pong mga apo ko, nakasama po namin sa bahay. Napaka masigla po nila, napaka masipag po nila. Napaka-aktibo po nila sa gawain, pagdating po sa gawain ng Panginoon. Actually po yung bunso yung bata 13 years old. Kinausap po ako nung in charge po, yung head. Kumbaga, siya po yung yung caretaker doon po sa powerhouse ministry ng church. Kinausap po niya ako, sabi niya sa akin, si Josiah po, pwedeng-pwede na po siya mag-assist doon po sa mga bata na nag-attend po ng powerhouse. Isipin po ninyo, at the age of 13, mag-a-assist po yung apo ko.
magga-guide po siya dun sa mga kabataan na dumadalo dun sa gawain po. Dun merong mga age bracket yun po yun eh. Tapos po yung kanyang ate, si Princess Gabriel, ang sabi po niya sa kanyang kapatid, kukumit na din ako diyan sa ganyan. Pag nag-commit ka na, sabi niya sa kapatid niya. So, tuwang-tuwa po ako na bagaman, no po, hindi ko sila pinupush. I'm not pushing them na sumali sa gawain. Basta ang ano sa akin eh, pag-pray ko sila po ay sumama sa gawain ng Panginoon. Praise God. Answer prayer po. Answer prayer. So yung kagalakan po sa puso ko, hindi po yan matatawaran ng ganun-ganun lang. Ano po? Dahil ang answer prayer dito ay patungkol po sa mga sa spiritual. Ano po? Tapos po yung apo ko na nandoon sa Pennsylvania. Ano po? Meron po siyang karamdaman. Praise God, nung po pinag-pray natin. Hindi yung ako. Although ako po ang tinawagan po niya ako, tapos pinag-pray ko siya. Alam po niya, right there and then, nawala po yung kanyang trangkaso. Ano po? Praise God, napakabuti po ng Panginoon na pag dumulog tayo sa Kanya, pag lumapit tayo sa Kanya, ang katugunan ay dagli-dagli nandiyan. Yes! Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Tapos po yung kapatid po niya, kasi po yung nagkasakit, yung nagkaroon ng flu, nagkaroon po ng lagnat, sila po yung natrangkaso. Si Hannah Camille po yon. Pero yung pong kapatid po niya na bunso, si Helena Kate, medyo nilalagnat-lagnat din po siya noon. Kaya pinag-pray din po natin. Praise God! Thank you, Lord! Walang karamdaman. Malusog po ang aking mga apo. Thank you, God, sa mga katugunan sa mga panalangin. Yes, Lord. Thank you, Lord. Okay. Yung kagalakan po sa puso ko, hindi po nabibili ng pera ito. Ito po yung hindi kayang bayaran ng pera, yung kagalakan, yung kasiyahan, nabibili yan eh. Gusto mong maging masaya, punta ka dyan sa mall, magbili ka ng ganito, kumain ka ng ganyan, masaya ka na, gumastos ka lang. O, binili mo yung kasiyahan mo. Pero yung kagalakan mo nandito sa puso. Wala pong katumbas na halaga yan, wala pong katumbas na pera iyan. Sapagkat yan ay galing at nagmumula sa Diyos lamang. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Okay, muli po although tapos na po yung kanilang anniversary. Muli binabati ko po ang aking mga kaibigan, si Bel, si Ma'am Maya, Ma'am Rina, Ma'am Roxanne, at saka si Brother Louie, doon po sa Mabalacat, doon po sa Dao. Tapos po yung kanilang mga guard, at saka yung kanilang kasama po doon sa good housekeeping. Ito po ay mga nagtatrabaho sa bangko. Binabati ko po kayo ng magandang araw, patuloy ng pagpapala, pag-iingat, gabay, patnubay, proteksyon ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ganun din po sa aking mga mahal sa buhay. Ganun din po sa mga kapatid po namin na nandoon po yung pong kasamahan ko doon sa Donwat, sila Pastor Alin, si Sister Gina Carbajales, si Sister Ami Malonzo, si Sister Mina Pineda, Sister Seth Tolentino, Sister Aning Baredo, Brother Ed Baredo, Pastor June Dison, Pastor Alan Grafil, Pastor Mardina, Sister Agnes Grafil, Sister Merly Dina, Sister Marlene Dison, si Faith, si Pastor Melen de Guzman, Sister Linda de Guzman, sino pa ba? Meron pa akong, si Brother Jerry, yung po mga hindi ko nabanggit, si Sister Gina Carbajales, tapos si Brother Willie,
Cravajales, si Pastor Ranel Kiambao, Brother Tom Kiambao, at saka si Sister Lita Jacobo. Praise God. Thank you Lord sa mga kapatid po natin na ito na patuloy pong natin nakakasama sa gawain ng pananalangin sa umaga. Meron po kasi kaming gawain sa doon sa church namin. Tinatawag po namin yun ng Don Watts. Early morning prayer every day, Monday po hanggang Saturday, 5 to 6 a.m. po ng alas 5, hanggang alas 6 po yan ng umaga. Okay, so much for that. Oy, ganun din po, binabati ko pa rin po pala ang ating mahal na pastora, si Pastor Joyce na nando po sa Pennsylvania. Tinalo po niya ang aming punong pastor, our founder, Bishop Jesse Candelaria and Mami Penny. Doon po sa Pennsylvania. Doon po sa Jacksonville, Florida. Kasama po niyang bumiyahe ang kanyang anak na si Jessie. Okay, nandun din po yung kanyang anak na si Pastor Jeff. Okay. Ano pa ba? Meron pa akong nakalimutan. Binabati ko rin po yung mga kasama ko, yung iba pong mga pastor doon sa CEMI, Angeles City. Pastor Dan Pamintuan, Pastor Melvin Basilio, Pastor Pastor Rick Sapanta, Pastora Cecil Escoto. Meron pa po ba nakalimutan? Tapos po yung mga nasa opisina. Binabati ko po kayong lahat. Binabati ko kayong lahat. Ang mga maintenance, ang mga guards, bawat isa po sa inyo ay binabati ko po kayo. Mula po dito sa Frontliners of Christ Jesus for the Glory of God, DCTC, 828 kHz AM band, Tarlac City. Ito po yung na frequency po natin na ating ginagamit. 828 kHz DCTC, Tarlac City. Okay. Uli po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Okay. Ngayon po ay December 6, 2025. Araw po ng Sabado. Ang oras po natin ay alas 5:14. 5:14 po ng hapon. Okay. Nung pong mga nakaraang araw, nung pong mga nakaraang Sabado, nung November 29, November 22, November 15, November 7, tapos po yung October, sunod-sunod po yung mga yan, napag-aralan, ang isa po sa ating napag-aralan na tinunghayan po sa Biblia ay yung mga finding Jesus in the Old Testament. Finding Jesus in the Old Testament. Isa po 'yan dun sa ating mga pinag-aralan, At doon po sa na 'yon, ang ating naging ay naging pinag-uusapan doon ay paano nalaman ng mga kapatiran ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, ng mga taga-sunod ng ating Panginoong Jesucristo na nandito sa New Testament, samantalang wala pa na isusulat noon na New Testament na Matthew, Mark, Luke, and John, Acts or Romans. Wala pa po noon kasi po ang mga aklat na yon ay naisulat 70 years after na ang ating Panginoon ay umakyat na po sa langit nung siya po ay bumalik na sa Ama. So paano po nilang nakita ang ating Panginoon? Ang ating Panginoong Jesucristo doon po sa Old Testament. Napag-aralan po natin na doon po sa Old Testament. Ang isa sa kanilang mga pinagbatayan doon ay yung pong buhay ni Abraham. Buhay po ni Abraham nang siya po ay tawagin ng ating Panginoong ng Diyos Ama. Na sinabi niya na, ikaw ay aking gagawing ama ng maraming bayan. Yes, yun ang pinangako. Yun po ang covenant ng Diyos kay Abraham. Pero, nung siya po ay magkaroon na ng anak, ay pagsilang na ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac, inanunsya ng Diyos na ihandog niya ito bilang handog na susunugin. Yun po ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay bugtong na anak ng Diyos, pero siya po ay ibinigay niya. Inihandog ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo ng mga tao ay matubos sa ating mga kasalanan. That is Jesus.
sa buhay po ni Isaac. Tapos po, doon din po sa aklat po ng ng Exodus, yung naman pong buhay ni ni Jose. Si Jose ay kumbaga kinamuhian po siya ng kanyang mga kapatid. Yung po ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay sinabihan pa nga po siya ng kanyang mga kapatid. Maging ng kanyang ina na siya ay nababaliw, siya ay nasisiraan ng bait. Nung siya po ay nangangaral doon sa sinagoga. Tapos po, itong si Jose, siya po ay ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. Ang ating Panginoon Jesucristo, siya po ay pinagbili ni Judas sa halagang 30 pirasong pilak. Si Jose, siya po ay itinapon doon sa balon. Ang ating Panginoon Jesucristo, siya po ay namatay. Po. Inilagay po siya doon sa tapos po, itong si Jose, siya po ay nakulong. Ganun din po ang ating Panginoon Jesucristo. Ikinulong siya doon sa libingan. At itong si Jose, ito ay kanilang kuhanin. Ano ba yan? Nang si Jose ay kanilang kuhanin doon sa hukay. Yun po ang resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay nasa-resurrect nang siya po ay lumabas doon sa hukay. Ano po? Ang ating Panginoon Jesucristo, ganun din po. Siya po ay nasa-resurrect nang siya po ay mabuhay na maguli pagkatapos ng ang 3 araw na siya po ay mamatay, mailibing. Pagkatapos po, okay, nung si Jose ay binigyan po ng hintil na asawa. Gentile wife ang ibinigay po ng Faraon sa kanya. Ang Panginoong Jesucristo, nagkaroon po siya, nagpasimula po ang church. Yun po ang asawa ng ating Panginoong Jesucristo. That's yun po ang sinasabi sa Biblia. Okay, tapos po, nung si Jose, siya po ay itinaas sa pwesto ng Paraon. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay pinaupo ng Diyos sa kanyang kanan. That is the life of Jesus na nakita po ng mga tao dito sa New Testament. Kaya nakita po nila kung paano ang buhay po ng ating Panginoong Jesucristo na magaganap doon to sa New Testament. Finding Jesus doon po sa Old Testament, nakita po niya. Tapos po doon po sa Genesis chapter 5, ano po? The first 10 names na binanggit po sa Biblia ay ang buhay po ng ating Panginoon Jesucristo. Man is given immortal sin. But yung mga ganun tatandaan po ninyo. Tapos po doon po sa Genesis chapter 5. Chapter 35. Yun naman pong anak ni Jacob. Itong si Reuben. Ang ibig pong sabihin nun, see my son. Okay? Tapos po, si Simeon. Okay. Okay, alam po niyo sa buhay po sa Biblia po, napakarami po ng ating napag-aralan. Po. Tapos po, ngayon, dito po sa New Testament, ang title po, ang titulo po na binigay ko dito sa ating pag-aaral ngayon ay Finding Jesus in the Book of New Testament. Ano po? Ngayon, ang talata po, o ang teksto po na ating pagbabatayan sa araw na ito ay nakatala dito po sa aklat po ni San Mateo. Mateo, kabanatang 2, pasimula po sa talatang 1 hanggang sa talatang 12. Okay, babasahin ko po, tapos po mamaya ay iisa-isahin po natin. Okay, thank you Lord God. Sa Tagalog ko po ito babasahin. Mateo, kabanatang 2, pasimula po sa talatang 1 hanggang sa talatang 11. Ganito po sinasabi. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea. Noong kapanahunan ni Haring Herodes, dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas yung pong matatalino, yung pong magagaling.
Opo, pantas na mula sa silangan at nagtanong-tanong sila doon. Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Verse 3, nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. So nagkaroon po sila ng takot, nagkaroon sila ng pangamba. Kaya tinipon niya ni Haring Herodes ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba. Asinin po ninyo, tinipon po niya ang lahat ng mga saserdote at mga eskriba, yung pong nakakaalam sa mga batas, sa Biblia. Ito po nag-aaral po ng Biblia noon. Okay, kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Alam po nila, no? Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa bayang Israel. Thank you, Lord God. Ano po niya? Every time po na nakatayo ako dito, yung po kasi sa lalamunan ko na, pag wala namang ganito. Iba yan talaga yung kaaway. Pinipigilan ako na mangaral. Pero hindi po niya ako mapipigilan. Sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na namamahala sa aking bayang Israel. Verse 7, nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala at pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan. Ito po, pansinin po ninyo. Muli silang pinangunahan ng tala. Nakita nila sa silangan hanggang sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok ng bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at hinihandog sa kanya ang kanilang mga dalang handog na ginto, kamanyang at mira. So, meron po silang dalang regalo. Verse 12, nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang mabalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Amen. Alam po ninyo, siguro baka ngayon lang po ninyo maririnig ito, mapapansin itong mensahe na meron palang ganito. Okay, alam po ninyo ito, ganito. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong panahon ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong. Ang gusto ko pong rito ay yung papaano nila nalaman o nakita ang ating Panginoong Jesucristo dito sa New Testament. Dito po sa panahon ito, wala pa pong nakasulat na Matthew, Mark, Luke, and John sapagkat hindi pa po ipapanganak ang ating Panginoong Jesucristo dito. So, ibig pong sabihin, nung dumating ang panahon na ito, na yung mga pantas, at hanggang sa panahon na isusulat ang New Testament, ito po ay 100 years pa bago po maisulat. So, 100 years before na maisulat po ang New Testament, ay nandito na po yung mga pantas, nandito na po yung mga matatalinong lalaki. Okay, praise God. Ngayon, isa pang nakakamangha. Excuse me. Isa pa pong nakakamangha.
mas una pang nakakilala, naghanap ang mga pantas na ito kaysa doon sa mga tao doon sa New Testament. Mas una pa silang naghanap sa ating Panginoong Hesukristo kaysa doon sa mga 12 alagad, sila Mateo, si San Lucas, si San Juan, si Pablo. Okay mga yan, mas una pang dumating itong mga pantas na ito. Wala silang kaalam-alam sa ating Panginoong Hesukristo. Pero, hinanap nila ang ating Panginoon. Paano nilang nakita ang ating paano nilang nalaman? Ano po? Paano nilang nalaman na ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang ipapanganak? Ang Panginoong Hesukristo ang siyang kanilang hinahanap. Okay, kung ating pong babasahin ulit, ano po? Ang sabi nga po rito dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong sila doon. Una po, okay. Ang sabi doon, nagtanong-tanong sila doon. Nasaan ang pinanganak na hari ng Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami. Ang unang nangyari, kung paano kailangan matagpuan ang ating Panginoong Kristo. Dito po sa mga pantas na ito, mayroon po silang nakita. Mayroon po silang nakita na tala na ito ang magiging gabay nila para makita nila, matuntun nila, mapuntahan nila, matukoy nila ang kinaroroonan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Kung ating pong papansinin, yung pong tala, yung pong star, yung pong liwanag na iyon na nakita nila, hindi po ito yung shooting star. No? Kasi po yung shooting star, kisap mata lang yan eh. Tatawid lang yan ng ganun eh. No? Hindi po yan hindi po yan mag-i-stay sa kanila. Hindi po yan na. Kasi po kung ating babasahin doon sa sila po, ito pong 3 pantas na ito, sila po ay naglakad ng matagal na panahon. Kasi po, sila po ay mga galing sa silangan. Sila po ay galing sa silangan. Sila po ay galing na possibly doon po sa may bandang Persia. So, yung pong Persia, hanggang dito po sa Bethlehem, ang layo po niyan ay more or less 320 miles. Miles po yan, hindi po yan kilometers. Miles. 1 kilometer is 1.6 miles. Do po. So, ano pong magiging niyan, ngayon po, sabi ko, itong mga pantas na ito, wala man silang nabasa, wala man silang narinig, wala man silang pero meron silang nakita. Ano po yan? Yan po ang tala, yung liwanag na ating Panginoon Kristo. Alam po ba ninyo kung ano ang liwanag na yan? Yan po mismo, yung tala, yung cloud of pillar na kung saan ay sumubaybay doon po sa mga Israelita nung sila po ay lumabas doon sa ilang. Ano po? Yun po yung nun. Sila po ay pinatnubayan. Ano po? Pinatnubayan po sila ng isang pinatnubayan po sila ng pillar of clouds. Diba, yung po mga Israelita noon, pag araw po, sila po ay naglalakad, nung sila po ay may ilabas na ni Moises doon sa pagkalipin doon sa doon sa Ehipto. Pag sila po ay maglalakad, nandoon po sa taas nila, paggabi, nandoon po sa unahan nila, yung pillar of fire. Yung pong ilaw na yan, yung po ang tumatanglaw doon sa kanilang dinadaanan. Paggabi, para makita po nila yung kanilang dinadaanan. Ganun din rin po yung nangyari dito sa mga pantas na ito na pinakitaan po ng liwanag ng tala ng Diyos. Kaya yung pong mga Israelita, pag sila po ay tumitigil din po yung
yung ilaw, yung pillar of fire, tumitigil din. At pag yan ay tumaas, at ito'y lalakad, maglalakad na rin po ang mga Israelita. Ganon din po ito. Ito sa mga ito sa mga pantas. Itong mga pantas, ito po ang sumubaybay sa kanila. Ito po ang naggabay sa kanila upang sila ay makarating doon sa kinaroroonan ng sanggol na ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Ang sabi nga po rin, 2 years. Kung yan po ay supernova, yung pong supernova nung sumabog yan, kalat-kalat. O alin po ang susundan nila doon sa kalat-kalat na sumabog na supernova? Wala po silang masusundan doon. Pero ito po ay ang Espiritu ng Diyos. So ano po ang meron dito? Para po makita nila ang ating Panginoong Jesucristo. What is in here that they were able to find Jesus in the New Testament? This is the ministry of the Holy Spirit. This is the work of the Holy Spirit. Ang sabi nga po dun sa pinag-aralan po natin dun sa John chapter 16 verse 7, ano po? At sabi nito, pagdating ng Santong Espiritu, siya ang maggagabay sa inyo. Siya ang magtuturo sa inyo. Ito pong Santong Espiritu na ito pong liwanag na ito na nagpakita doon sa mga pantas. Ito po ang Santong Espiritu na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang magiging gabay ninyo. Ito ang naging gabay nila upang makarating sila doon sa kinaroroonan ng isinilang na hari ng mga Hudyo, ang ating Panginoong Jesucristo. Can you imagine that? Doon pa po sa doon pa sa Genesis, doon pa sa Exodus, na nagsabi na, I will not leave you, I will not forsake you. Ang Diyos na nagsabi noon. Hanggang dito po sa New Testament, nandyan pa rin. Epektibo pa rin, kumikilos pa rin, gumagalaw, gumagawa pa rin ang Diyos. Para po gabayan, patnubayan ang mga taong nagnanais na makapaglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. That is the work of the Holy Spirit. Kaya po nila natuntun. Hindi po yan kung ano-ano. Itong mga taong ito, they were astrologers. Nagbabasa po sila ng mga star. Matatalino sila, magagaling. Bihasa sila. Pero hindi po ito ang star na kanilang pinag-aaralan. Sapagkat ang star na ito po ang Santong Espiritu na kanilang sinusundan, ay siyang gagabay sa kanila. The Holy Spirit. Sabi nga po dito, meron po kaming nakita. Alam po ninyo, sa mga kabahin po natin, marami sa mga tao, marami ng himala ang nakita. Marami ng mga pagbabago ang nakita. Marami ng mga kinilos ang Diyos sa buhay po nila. Pero hindi pa rin po nila binigyan pansin. Ito pong mga pantas na ito, they are 320 miles away from Jerusalem. Pero sila po ay naglakbay, sila po ay nagpilit na makarating po doon sa Jerusalem. Yung pong paglalakbay nila, wala pa pong eroplano noon. Wala pa pong sasakyan noon. Wala pang motor, wala pang tricycle, wala pang mga roro o kung ano man. Ang mode of travel nila ay ang pagsakay doon sa mga kamelyo. Kaya nga po napakatagal po. Inabot po ng 2 taon bago po nakarating yung mga itong mga pantas na ito sa ating Panginoon Jesucristo. But despite maski na po gaano katagal, sila po ay nagpilit na makarating po doon sa Bethlehem. Bakit po? Ano po sabi nila? Upang sambahin ang ating Panginoon. Upang sambahin ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Christmas po, Christmas. These are the wise men. These are the Magi. Mga Magi ang tawag po doon sa Greek. Sa ating mga Kristiyano ang tawag po diyan mga hari.
Kesyo kung ano man yan, kung hari man yan, kung pantas man yan, o kung ano, ang mahalaga dyan, sila po ay matatalino na nagnais na magsumamba sa ating Panginoon. Maski na po, napakadelikado po ng kanilang mga ginawang paglalakbay. 320 miles ang kanilang nilakbay. Doon po sa kanilang paglalakbay na yan, merong mga danger, merong risk. Darating po yung tag-araw. Napakainit po sa disyerto, napakainit sa bundok. Darating po yung tag-ulan, napakalamig din sa bundok. Lalo na po yung taglamig. Talagang nagyayelo. Pero sa kabila po ng mga mahirap na yan, mga discomfort na yan na kanilang pinagdaan, still, alam nila sa kanilang puso, sa kanilang damdamin, sila ay pupunta doon sa Bethlehem upang sambahin ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po, these are the wise men. I can say the wisest thing that you can do on Christmas Day is worship Jesus. Hindi yung kung ano yung nandun sa lamesa mo. Celebrate mo yung Christmas. Magarbo yung laman ng lamesa, iba-ibang putahe, iba-ibang mga prutas, iba-ibang klase ng tinapay, iba-ibang klase ng kakanin. Para pagdating ng mga bisita, meron sila makita. Oh, napakabongga. No, that is not the wise thing that you can do on Christmas Day. The wisest thing that you can do on Christmas Day is worship Jesus, just like this wise men. Kahit na po, napakadelikado ng kanilang paglalakbay. Hindi po nila iniisip yun, hindi nila inalita. Bakit? Kasi po nandoon ang kanilang gabay, nandoon ang Holy Spirit. Isipin, yung po pag sila po ay tumitigil, yung yung liwanag din na gumagabay sa kanila, tumitigil din. Basahin po ninyo ulitin po ninyo. Yung pong liwanag na yan, kung sila ay titigil din po sila. Kasi po yun po ang gabay nila eh. Opo. Kasama po nung pagtatanong, nasaan ang ipinanganak? Kapatid ko, sa mga pangangaral po, hindi lamang po ako maski na po sino na nangangaral patungkol po sa Biblia, patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Palagi po sila sabi, kung meron po kayong tanong, magtanong po kayo. Kung nahihiya po kayo, isulat po ninyo. O i-message po ninyo. Hindi naman po namin malalaman ang mga pangalan ninyo, hindi namin malalaman kung anong itsura nyo. Ang mahalaga po, magtanong kayo. Katulad po nitong nitong mga nung 3 pantas, nagtanong-tanong sila. Alam po ninyo, nung bago-bago po ako nagbabasa ng Biblia, hindi po ako nahiya na magtanong. No po? Kasi po, yung pong Biblia, binasa ko yan. Magmula po sa Genesis hanggang doon po sa pahayag. Ulit-ulit po yan binasa ko. At nung bandang uli, meron po ako nakikita doon sa Biblia, sa Old Testament. Sabi ko ganito, una, yung baboy, ba't bawal? Ba't bawal kainin? Doon po sa Old Testament yun, doon po sa Old Testament yun. Ay sabi doon, yun po ang nasa batas ng nandun po sa Mosaic Law eh. Yun po ang nasa batas ni Moses doon sa 10 Commandments. Pero pagdating po dito sa New Testament, sabi ko, bakit dito? Sabi dito lahat ng pagkain pwede mo kainin. Sapagkat yan ay ipinilinis na ng panalangin. Ibig sabihin, kahit na ano pagkain yan, kahit yan ay dugo, kahit yan ay kung ano man yan pwede mong kainin basta ipanalangin mo. Ang sabi po ng Biblia, lahat ng yan ay nalilinis na ng pananalangin. Praise God. Nagtatanong po ako. Nagtanong ako dati. Hindi nga ako alam sagutin eh. Sabi ko, saan po nanggaling yung asawa ni Cain?
Dalawa lang ho silang dalawa lang silang pinanganak ni Eva, si Cain at saka si Abel. Si Abel namatay. Tapos susunod na nabasa diyan, kimuha ng asawa itong si Cain. Saan po nanggaling yun? Binasa ko, hindi po niya ako masagot ng pastor. So nagbasa ako ulit. Nung mabasa ko ulit, ang sabi po doon, si Adan ay nabuhay pa ng 800 taon. Kaya po siya ay nabuhay ng 930 years. Ibig sabihin po, doon sa buhay niya na iyon, nagkaroon po siya ng anak na babae. At doon sa isa sa mga iyon, kumuha si Cain. So simple as that. Magtanong po kayo. Ito pong mga pantas na ito, sila po ay nagtanong patungkol po kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, hindi na po natin kailangan puntahan, tanungin kung saan pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Nandito na po. Pero alam po ninyo, ang pinakamasarap kung saan dapat maipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, dito po sa puso natin. Dito po sa puso natin. Yun pong mga doon eh. Dito po sa puso natin. Ang sabi po rito sa pinag-aaralan po natin, naparito kami upang sambahin siya. Nakita namin ang kanyang tala. Doon sa silangan, nagtanong-tanong sila, saan narito yung narito kami upang sambahin siya. Ay po, nung makita nila ang ating Panginoong Jesucristo sa piling ng kanyang ina na si Maria, sila po ay nagbigay ng kanilang mga regalo. Yung kanilang dala na regalo ay ginto. Bakit ginto? Sapagkat yung ginto ay nauukol lamang doon sa mga hari. Yung po ang nila. Kaya po nagdala sila ng ginto. Alam po ninyo yung biblical implication nun? Yung pong ginto ay para sa mga hari. Pagkatapos po, thank you Lord God. Ito pa po yung ibinigay nila ang kanilang mga handog na ginto, kamanyang at mira. Ano po yung kamanyang? Yung pong ginagamit na pampausok para po para maghandog sa Panginoon. Yung po paghandog, ito po ay katumbas ng paghahandog ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. At yung pong mira, yung oil na ipapahid sa kanyang katawan. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay pinahira. He was anointed. Yung pong mga babae na pinahira po siya ng mira, pabango, para sa kanyang paglilibing. Yun po yung mga kapatid ko na hindi po natin tatapos itong na ito. May part 2 po ito. Ano po? Yung pong ang sabi po ang sabi po ni ano po ang ginawa ni Herodes nung marinig niya ang sinabi ng mga pantas. Pinatawag niya ang lahat ng mga saserdote. Pinatawag niya ang lahat ng mga saserdote at mga eskriba. Yung pong nagtuturo patungkol po sa batas ng Diyos. Sila po, yung mga eskriba, sila po ang nagsusulat ng mga salita o mga batas ng Diyos. Pinatawag po niya. Sabi niya, saan ipinanganak ang sinasabing hari ng mga Hudyo? Sumagot sila, sa Bethlehem po. So, ibig sabihin, alam po nila kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Pero wala silang ginawa. Katulad po ng marami sa mga kababayan natin. Alam po nila kung ano ang makabubuti para sa kanila.
Saan yung pinanganak ang ating Panginoong Kristo? Doon siya. Eh, yung noon pa yun. Ngayong panahon na ito, sa puso natin. Dito siya manatili. Sabi nga po dito sa Biblia, kaya po siya ipinanganak, dinala doon sa koral, at inilagay doon sa sabsaban, kasi po wala pong lugar na kanilang matutuluyan. Ngayon po, malapit na ang Pasko. Ipapanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Wala siyang matutuluyan. Wala siyang malulugaran. Kaibigan ko, baka pwede naman buksan mo ang puso mo. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, binubuksan ko po yung puso ko. Dito ka, dito ka. You stay in my heart, oh God. Dito ka, sa puso. At saka ang nakita pa po natin dito, ang sabi po dito, yung pong mga pantas, sila po na dumalaw. Nagbigay po sila ng regalo sa ating Panginoon. Kaibigan ko, ilang araw na lang po, papanganak na, birthday na ng ating Panginoong Jesucristo. Although hindi po yan December 25, ano po? Kumbaga, ang December 25, yun lang po ang pinagseselebrahan po natin. Hindi po sa December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin po sa inyo, hindi po, wala po sa Biblia yan. Pero the point is, ipinanganak po ang ating Panginoong Jesucristo. That is the point. That is the idea. Maski na po anong araw, maski na anong panahon, maski na anong buwan, maski na po anong petsa, hindi po mahalaga yun. Ang mahalaga ay pinanganak po ang ating Panginoong Jesucristo. The Messiah was born. Dumating po ang Mesiyas, dumating po ang tagapagligtas. Sinasabi ko nga po sa inyo, ilang araw na lang, ilang tulog na lang po, ipapanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon pa lang, kaibigan ko, ihanda mo na yung puso mo, ihanda mo na yung damdamin mo, ihanda mo ang lahat-lahat sa iyo. Bigyan mo ng puwang ang ating Panginoong Jesucristo sa iyong puso, sa iyong damdamin. Sabihin mo, Panginoon, magpasok ka, dito ka po mag-stay. Sa puso ko, sa akin ka mag-stay, O God. You are more than welcome here. Kaibigan ko, ulitin ko lang po, the wisest thing that you can do on this Christmas day is to worship Jesus. Kapareho po ng tatlong pantas na yan. They worship Jesus. They worship our God. Maski na po malayo ang biyahe, maski na po malayo maski na po delikado yung lugar na kanilang pupuntahan, yung kanilang madadaanan, delikado. Maski na po delikado yung kanilang pagbibiyahe, okay lang. Alam po ninyo, ako po galing po ako ng Saudi. Pagdating ko po ng Saudi, alam po nyo, mga kapwa natin Pilipino, hindi po mga Kristiyano dito. Pero pagdating po dun sa Saudi, they've learned to accept Jesus, to receive Jesus as their Lord and Savior. Kaibigan ko, baka hindi mo naman kailangan pumunta ng Saudi. Dito pa lang, pwede mo nang tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas mo ng iyong buhay at ng iyong kaluluwa. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Panginoon, Diyos na napakabuti, banal, tapat sa amin, O God. Lord, salamat po sa mensahe na pinagkatiwala mo sa amin, O God. Lord, finding you in the New Testament. Yes, Father God. Hindi man po ang mga apostol, hindi man po ang mga alagad ang unang naghanap sa iyo, O God. Subalit, Panginoon, napakabuti mo po sa amin, O Diyos. Bago ka pa pinanganak, O God, ipinakita mo na ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin, O God. Panginoon, purihin ka. Ganon din po, O Diyos, Santong Espiritu, salamat po sa iyong presensya, sa
sa mensahe ng pinagkatiwala mo sa amin sa araw ito. Ama, salamat po ng napakarami. Diyos, sa mga kapatid ko po na patuloy po na nakikinig, sumasamad dumadakila sa iyo. Patuloy ko po silang itinataas sa iyo, God. Lord, pagpalahin mo po sila, bawat isa. Ikaw po ang kumilos, magpala sa bawat sa kaloogan. Sa kanilang mga pangailangan, financial, material, O God. Lord, sa kanilang mga sa protection na kanilang kailangan, O God. Ama, sila po nandun sa mga pagamutan, O God. Yes, Father God. I pray, O God. Ama, ikaw po ang kumilos. Ikaw po magbigay ng kumpletong kagalingan, kalakasan sa bawat sa purihin ka, Ama, sambahin ka, dakilayan ka. Sa pangalan po na ibugtong na anak na si Kristo Jesus. Ito po ay Diyos ang aming panalangin sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Okay. Our time is 5:51. Okay, may 9 minutes pa po tayo. Mabilis na announcement lang po. Actually, hindi po announcement ito mga ano na ito. Okay, yung po mga gawaan natin dito po sa sa May Tarlac. Ulit-ulit po. CEMI po, Herona, Tarlac. Sa pangunguna po yan ni Pastor Jeffrey Benson sa May Salapungan, Bagong Bayan. Samahan po niyo sila sa kanilang pananambahan tuwing Sunday. Sa mga meron po pong mga araw na meron po silang mga gawain sa ibang araw na meron po silang mga gawain patungkol kasama po yung mga tatay, kasama po yung mga nanay, kasama po yung mga kabataan. At ganoon din po dito sa sa CEMI San Manuel, dito po sa District 4 Cantalilla. Ano po? Sa pangunguna po 'yan ni Pastor August Ronquillo. Ano po? At mayroon po silang mga meron po silang mga gawain na dinadaos po, mga Bible study po nila dito po sa mga sa Barangay San Pascual, Barangay San Jose, Barangay Kapanikyan sa San Manuel, Villa Bacolor at Balingkanaway. Amen. Ganun din po. Doon po sa may malayo-layo, sa may Kagumitan, Barangay Akusilian, CEMI Tuaw. Sa pangunguna po yan ni Pastor Ariel Castillo. Samahan po ninyo sila sa kanilang mga pananambahan. Tinitiyak ko po sa inyo, mararanasan ninyo, madadaman ninyo ang presensya at kapangyarihan ng Diyos na siyang patuloy na magpapala sa bawat sa atin. Maraming salamat po hanggang sa susunod po na Sabado. Paalala lang po ulit. Meron po tayong YouTube channel patuloy po ninyong i-share. Sabihin po niyo sa inyong mga kaibigan, mga kakilala na mag-subscribe po sila. Gilbert Tuason, sa YouTube channel po. Tapos po i-share ninyo bilang tulong na po sa gawain ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord God. Thank you.